Isa sa hindi dapat pinapalagpas na makuha ng anumang bansa pagdating sa usapang depensa at militar ay ang dekalibreng kagamitang pandigma. Kung may maganda mang kinahinatnan ang advancement ng military technology ay ang pagkakabuo ng mga submarine. Ito na marahil ang pinakamabagsik na kagamitang pandigma. Dahil dito, marami na ang nakapagsasabi na nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa kagamitang pandigmaan dahil walang submarine ang ating bansa. Ang ating neighboring countries tulad ng Malaysia, Indonesia at Thailand ay may kani-kanilang ipinagmamalaking dekalibreng mga submarine. Ngunit tapos na ang ating paghihintay dahil meron na tayong sariling submarine na matatawag nating tunay na atin. Pag-uusapan din natin mga kaalam ang bagong specialized unit sa Armed Forces of the Philippines na itinitrain upang maging bihasa sa paggamit ng ating submarine. Kaya kung ikaw ay excited na sa paksang ito, mga kaalam, ay tumutok ka na. Ano nga ba ang submarine? Ang submarine ay sumisisid sa napakalalim, kung saan ang presyon ng tubig ay napakalaki. Sa makatwid, ang katawan nito ay dapat na napakatibay. Ang modernong submarine ay may dalawang hull. Hindi tinatabla ng tubig, magaan ang katawan, at hindi tinatabla ng tubig, masungit na kaso. Ang light hull ay idinisenyo upang bigyan ang bangka ng perpektong hydrodynamic na mga hugis. Sa isang nakalubog na posisyon, may tubig sa loob nito, kaya hindi ito kailangang maging matibay. At ang malakas na kaso na matatagpuan sa loob ng baga ay kayang tiisin ang napakalaking presyon ng tubig sa napakalalim. Ang lalim ng paglulubog ng bangka ay depende sa kung gaano ito katibay. Sa loob, ang malakas na katawan ng barko ay nahahati ng mga bulkhead sa mga compartment. Ginagawa ito para sa mga kadahilanang pangsiguridad. Sa kaganapan ng isang sitwasyong pang-emergency, mga butas o sunog, ang kompartamento ay selyado. Pinapataas nito ang surveyability ng barko. Merong iba't ibang mga tangke sa submarine. Nag-iimbak sila ng mga supply ng inuming tubig, gasolina, nakakompress na hangin at iba pa. Ang mga tangke na puno ng tubig dagat ay nagsisilbing pagbabago sa buoyancy ng tinatawag na pangunahing mga tangke ng ballast o TSGB. Nahahati sila sa tatlong grupo, bow, stern at middle. Maaari silang punan at linisin ng sabay-sabay o hiwalay sa isa't isa. Ang kanilang dami ay pare-pareho. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ang aktwal na reserba ng buoyancy at ang pagkakalkula ay maaaring magkaiba. Sa teoryang ito ay tinatawag na natitirang buoyancy ng isang submarine. Upang maalis ang pagkakaiba sa pagitan ng dami ng pangunahing ballast tank at ng dami ng tubig na dapat inumin para sa kumpletong paglulubog, gamitin ang auxiliary ballast tank. Ang natitirang buoyancy ay pinapatay sa pamamagitan ng pagkuha at pagbomba ng tubig sa surge tank. Para sa paggamit ng emergency diving, mabilis na tangke ng pagsisid. Ang balas ay dinala dito at ang bangka ay mabilis na lumubog. Pagkatapos nito, ang fast dive tank ay agad na nililinis ng compressed air upang alisin ang ballast. Matapos ang paglabas ng mga torpedo o missiles, ang tubig ay pumapasok sa mga torpedo tubes o missile silos. Ito ay ibinuho sa espesyal na torpedo at missile replacement tank upang isave ang kabuuang pagkarga. Ang paggalaw sa ibabaw ng isang diesel-electric na submarine ay nagbibigay diesel na parehong engine at generator drive. Generator na bumubuo ng electrical na enerhiya. Ang kanyang enerhiya ay nakaimbak sa baterya ng accumulator. Sa isang nakalubog na posisyon, binibigay niya ito. Ang pinagmula ng enerhiya sa isang nuclear submarine, nuclear reactor. Ang isa pang mapagkukunan ng enerhiya sa submarine ay nakakompress sa hangin. Sa tulong nito, ang mga tangke ay napuno at hinipan. Ang mga torpedo ay pinaputok. Ito ay nagsisilbing pinagmumula ng oxygen. Sa kaso ng emerhensyang pagbaha ng mga compartment, hinihipan sila ng nakakompress na hangin. Isa sa importante nitong paggagamitan ay military operations tulad ng reconnaissance. Makapanindig balahibo nga ang kapabilidad ng isang submarine dahil kayang-kaya nitong palubugin ang mga kalaban nitong ships gamit lamang ang isang torpedo shot. Ginagamit din ang submarine para sa underwater survey, underwater repair at sari-sari pa. Bagamat gusto na ng mga nakalipas na administrasyon na bumili ng ating sariling submarine, ay wala namang natuloy dito. Sa administrasyon lamang ni Pangulong Duterte nagkaroon ng liwanag sa pagbili ng ating bansa ng isang submarine.
Taong 2020 nang ipakita ng AFP ang kanilang interes sa pag-produce ng isang submarine. Noong Nobyembre 2020 nang makipagpulong ang ating bansa, kasama si Secretary Lorenzana sa France upang talakayin ang nasabing issue. Pinirmahan ng dalawang bansa ang kasunduang naglalayo na magkaroon ng military cooperation ang France at ang Pilipinas. Anong klaseng submarine nga ba ang dapat asahan ng ating bansa dahil sa kasunduang ito? Matagal nang nagpapakita ang ating bansa ng interes upang makuha ang Scorpene-class submarine ng France. Dahil sa nasabing kasunduan ay makikita na kinumpirma ng ating bansa na ito nga ang ninanais nitong ma-produce na submarine. Ang Scorpene-class submarine ay isa sa mga diesel-electric submarines na binuo ng submarine expert companies sa France at Spain. Ang main feature ng submarine na ito ay ang AIP o ang Air Independent Propulsion. Ang AIP ay ang teknolohiyang ginagamit sa mga submarine. Ang mga counterpart na submarines na hindi gumagamit ng kaparehas na teknolohiya ay magtatagal lamang ng halos 2 linggo at kinakailangan ng umahon sa ibabaw ng dagat upang makakuha ng sariwang supply ng oxygen. Ito rin ay isa sa mga paraan upang makapag-recharge ng battery ang submarine bago pumailalim muli sa karagatan. Ngunit dahil sa dekalibreng feature ng Scorpene na hindi na kinakailangang umahon mula sa ilalim ng dagat ang submarine at kaya nitong tumagal ng aabot sa 21 days sa ilalim ng dagat. Ang mga submarine sa India na halos may same specs dito sa Scorpene ay kaya lamang tumatagal sa ilalim ng dagat ng 2 linggo. Kayang tumakbo nitong Scorpene ng 20 knots or 37 km per hour sa ilalim ng dagat at 12 knots o 22 km per hour sa ibabaw. Naihahambing nga din ang kapabilidad nito sa Soryu-class submarine ng Japan na isang diesel-electric submarine din ang yari. 20 knots sa ilalim at 12 knots naman sa ibabaw. Mayroon din itong advanced class torpedo system kung kaya't nakakalaban ito sa mga barkong nasa ibabaw ng karagatan. Kung ganito ay maganda ang radar system ng submarine na ito. Dahil sa mga radar na ito ay meron itong kapabilidad na makalaban sa mga aircraft na magtatangkang magpaula ng armas laban dito. Dapat ding mag-ingat ang ibang magtatangkang makipagsagupaan dito dahil kaya nitong maglaglag ng halos 30 landmines bilang depensa sa sarili nito. Dahil dito ay dapat mag-ingat ang mga magtatangkang sumunod dito sa ilalim dahil sa pampasabog na inihanda nito. Matik ang detection capabilities nito kaya't kawawa ang kalaban nito kung sakali. Sa kasalukuyan, merong 4 na bansang gumagamit ng Scorpene-class na submarine bilang kanilang armas. 2 dito ay nasa Chile at ang 2 pang iba ay nasa Malaysia naman. Ang ibang 6 ay nasa India at ang 2 pa ay nasa Brazil naman. Malapit nang makumpleto ito at maging 4 dahil sa 2 pang submarines na ino-order pa nila. Kung magkakaroon man tayo ng submarines, dapat ding maisaisip kung anong unit ang dapat mag-handle nito para lubos na ma-train ang mga kasundaluhan. Siguradong hukbong pandagat ang gagamitin nito o Philippine Navy. Dahil sa kapasidad nito sa digmaang pandagat, magkakaroon ng isang unit upang lubos na masanay ang mga ito para magamit sa bakbakan ang nasabing submarine. Kailangan ito para mas maging bihasa ang ating mga attack submarines. Sila ang hahawak sa bagong sandatang ito ng Pilipinas. Nagtitrain na ito sa ilalim actually ng Russian Navy na lubos namang bihasa sa pag-ooperate ng mga submarines. Ngunit isa din sa interesanteng katanungan na dapat sagutin ay kung magkano kaya ang isang Scorpene submarine. Ito ay nagkakahalaga lang ng $450 million. Ang katumbas nito ay 21 billion pesos. Dahil dito, okay lang ba sa'yo kaalam na bumili ang ating bansa ng ganitong submarine? Kung okay sa'yo, dapat nga bang Scorpene-class submarine nga ang binili ng ating pamahalaan? Para naman sa suportang hatid ng may gawa ng submarine na ito, willing ang France na tumulong sa atin. Handang tumulong sa pagbuo ng submarine force ng Pilipinas ang France. Nagpahayag ng suporta ang France sa mga modernization program ng Armed Forces of the Philippines or AFP, kabilang ang kahandaang tumulong sa pagbuo ng submarine force ng bansa. Ito ay kasunod ng pagbisita ni French Ambassador Designate to the Philippines Marie Fontanelle Lasal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa pulong ng 2 opisyal, sinabi ni Fontanelle Lasal na inaasahan niya ang patuloy na pagganda ng relasyon ng France at Pilipinas, kasunod ng pagbubukas ng bagong defense mission sa bansa.
Ikinatuwa naman ni Teodoro ang suporta ng France sa pagtataguyod ng rules-based international order at pagtalima ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Hinimok nito ang France na patuloy na itaguyod ang freedom of navigation sa gitna ng hamon sa karagatan. Samantala, tinalakay rin nila ang katatapos lang na joint sale ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibleng pagbisita ng defense ministers ng Pilipinas at France. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.